Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. BP Sara ay kumpiyansang malagpasan niya daw ang paglilitis sa kanya. Ibig sabihin ay mapanalo niya ang kaso na katiwalian na ikinaso ng kanya ng taong bayan at ng lower house ng Kongreso. Kaya ito ang video, panoorin natin para sa detalye ng balitang ito, courtesy ng Bilyonaryo Channel. Handa ng legal team ni Vice President Sara Duterte para sagutin ang summon mula sa impeachment court. Si VP Sara naman confident na malalagpasan niya ang mga isyong ibinabato sa kanya. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na magko-comply siya sa writ of summons na ipinadala ng Senate Impeachment Court. Sa isang panayam matapos niya magbigay ng speech sa Independence Day celebration sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ng bise na nakatutok na ang kanyang legal team sa pagsagot dito. Pag-usapan namin yan ng ating court, Bureau of Defense Council at pinag-usapan na dito ngayon yung paano din na gagawin yung pagkukulari sa solo is narrative. Formal na inihain ng Senate Impeachment Court ang writ of summons para kay VP Sara nitong June 11 na kinumpirma rin ng kanyang tanggapan. Nakapaloob dito ang 7 articles of impeachment kay VP Sara. Binigyan din ang bise ng 10 days from receipt para sagutin ang summons. Samantala, may pahayag din ang bise tungkol sa kanyang impeachment. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency. And Ano ba yan ng mga English yan, mga kababayan? Halata mong pinagbabasa lang na hindi niya naintindihan yung binabasa kasi walang walang feelings yung pagbabasa niya. Ito, balikan natin ha. Ayan, pakinggan nyo yan. Ang impeachment. the attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of people drunk in power. Ang drunk in power na ibig sabihin niya ay si Marcos. Ang totoong drunk in power ay sila, ang kanilang pamilya, di ba? Mga kababayan, ano sa tingin nyo, di ba? Sino bang lasing sa kapangyarihan, di ba? Sila, nag-umpisa lang naman sa pagiging mayor ang kanyang ama, di ba? Ang pamilya ng mga Marcos ay nag-umpisa, presidente na ang kanilang ama noon. Kaya malayong-malayo ang agwat niyan kung tingnan natin sa level ng mga angka na yan, ng mga clan na yan, ng dinastiya na yan. Kasi ang Duterte ay dinastiya sa Mindanao, dinastiya sa Luzon ay mga Marcos naman. Pero matagal na ang mga Marcos. Kaya kung by experience ang pagbasihan natin, ay eksperyensyado ang mga Marcos sa pagpatakbo ng gobyerno. Ito ngayon, pinagtataka natin, Independence Day nandun sa Malaysia. Bakit nagtago siya? Dahil umalis siya ng Pilipinas, pitsagis pa ng Hunyo kasi sa 11 ay babasahin yung articles of impeachment sa kanya ng Senado. At dahil sa matakutin talaga to, patapang-tapangan lang naman sila. Katulad ng kanyang ama, patapang-tapangan, pero kapag hulihin ay walang nagawa. Kaya lumabas ng bansa, pumunta ng Malaysia para kung anong mangyari ay medyo makasibat-sibat pa siya ng di ba? Ayaw niyang narito sa Pilipinas, na-stress siguro. Tapos doon sa Malaysia nag-celebrate ng Independence Day ng Pilipinas. Iba ka naman Independence Day ng Malaysia ang gusto niyang i-celebrate. Bakit doon ka mag-celebrate sa bansa na hindi mo bansa, tapos sinicelebrate mo ay Independence Day ng Pilipinas pero naroon ka sa Malaysia? Kakaiba, no? Kaya dito nga, ito ba yung magiging presidente niyo sa 2028? Hindi nga marunong binabasa pa, wala pang expression. Diba? Kaya hindi mo maintindihan, parang elementary na nagbabasa Kaya hindi ito ang mga karakter, mga type ng mga tao na magiging presidente. Kailangan talaga ng isang hinyo na presidente para mapakilos at
maitawid ang Pilipinas papunta sa gusto natin na mga na mangyayari na maganda sa future. Hindi yung ilulubog natin ang barko ng Pilipinas. Kailangan natin ng kapitan ng barko na marunong magdala sa barko sa paruroonan na magandang lugar, kababayan. Kaya ito, BP Sara, handa na raw. Ano bang handa? Pag nagumpisa ang impeachment yan, nawawala na naman yan. Bibiyahin na naman yan. Tapos doon, mag-meeting naman ng mga OFW. Ganun yung style niya eh. Ayaw niya talagang harapin ang kaso dito sa Pilipinas. Pustahan tayo. Hindi yan uupo. Hindi yan uupo sa court, sa Senate Court. Kung ipatawag na yan, sampung araw mula nung natanggap ang summon, ibig sabihin ay mag-reply siya ay ngayong katapusan, ngayong Pitsa 30. So wala na, Pitsa 30, uupo ng mga bagong napili. Ang 19th Congress uupo na, kaya wala na, tapos na ang obligasyon ng 19th Congress. At ipapasa na ang obligasyon ngayon sa 28th Congress. Kaya ipagdasal natin na si Tito Soto ang magiging Senate President. Kasi ngayon nagpapahiwatig na si Tito Soto na mali ang ginawang proseso nila Chis Escudero sa paggawa nila ng impeachment na hindi natuloy. Alright, balik tayo dito sa balita courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang pinaglalaban natin ay tama at totoo. Oh, Dagdag pa ng bise, Totoo. naniniwala raw siya na makakamit din nila ang hustisya, kasabay daw ng pagkapanalo nila sa laban ng impeachment. aba, na-project na niya na manalo daw sila ng impeachment at naghahanap pa sila ng hustisya. Wala namang natukhang sa kanila. Bakit maghanap sila ng hustisya? Sila nga yung ng agrabyado ng mamamayang Pilipino. Ang dami-daming natukhang. Nasaan na ang hustisya ng bawat pamilya, ng bawat asawa, ng bawat anak na nawalan ng mga ama? Diba? Hindi ba yun hustisya ang hinahanap? Ito sila. Naghahanap ng hustisya, sila pa yung naglustay sa kaban ng bayan, tapos hahanapin pa ang hustisya. Napaka-ironic naman yan. Baliktad yan. Baliktad ang sinasabi niya. Mga DDS naman, naniniwala. Kung hustisya ang pag-usapan, ang dapat bigyan ng hustisya ay yung nabiktima sa EGK. Yung mga natukhang na pamilya, yun yung bigyan ng hustisya. Hindi ito, ano bang hustisya diyan? Ang hustisya ay kapag pagbayaran ni BP Sara ang kanyang nalustay na pera ng kaban ng bayan. Yun ang hustisya. Hindi yung i-set free para daw sa hustisya. Ano bang hustisya ang pinaghahanap? Ang hustisya ay nasa taong bayan. Ang taong bayan ang dapat bigyan ng hustisya dahil sa nangyayaring confidential fund na katiwalian. Alright, balik tayo sa balita courtesy ng Bilyonaryo Channel. Justice bends to the truth, and we are ever more resolute in our fight for the Philippines. For the Philippines, ha? Ay, naku, talagang maano ka. Fight for the Philippines na naman. Fight for China nga eh. China ang pinaglalaban nyo, tapos ngayon sasabihin, fight for the Philippines. Talagang binubula lang tayo ni BP Sara. Ngayon, magpaglaban, fight for the Philippines. Sino bang kalaban natin? Di ba China? Kaya ba niyang magipag-fight sa Philippines? Ang kontra ay China, kanilang ninong. Di ba ninong niya, yung si Xi Jinping? Kaya hindi pwede. Wala sa mga sinasabi niya ang katotohanan. Paano siya magipaglaban sa China? I-best friend nga nila ang China. Kaya nga nangyari yung pag-agaw dyan sa WPS dahil sa panahon nila, pinababayaan nila dahil mayroong gentleman's agreement ang kanyang ama at saka si Xi Jinping.
Yan ang katotohanan dyan. Na-vlog ko na yan eh. Nag-cheers pa nga. Kampay-kampay si Xi Jinping at Digong sa China. At nagsalot-salot pa dun sumasaludo pa si Digong kay Xi Jinping na ang sabi niya ay iwanan na ang Amerika ng Pilipinas. At tayo daw ay probinsya na ng China. Yun ang sinabi niya kay Xi Jinping. Kaya kinabukasan ay naglagay kagad ng mga streamers panahon ni Digong sa mga tulay sa Metro Manila, nilalagyan na Philippines is the province of China. Totoo yan. Kahit i-search nyo ngayon sa Google, search nyo na Philippines is province of China streamer. Lalabas yan, nasa Makati, ang dami-dami sa mga overpass, kinakabit. Oh, grabe talaga. Alright, balik tayo sa balita. Kalayaan, kinabukasan, Ay, nako, tahimik ka nga. yung ating KKK, Ano yan? Kawat sa kaban? kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. At naniniwala akong maipapanalo natin ang laban na ito dahil laban natin itong lahat. Laban natin ito. Magsalita wala talaga Hindi makadiretso dahil binabasa. Anong laban natin? Laban nyo lang yan. Hindi natin. Yung mga sumasagot naman dun, walang mga utak. Anong ipinaglalaban ni BP Sara? Kanilang pamilya lamang, kanilang sarili. Ang Pilipinas, hindi nila pinaglaban. Mga tao sa Pilipinas, mamamayan sa Pilipinas, hindi pinaglalaban ng mga iyan. Magising na nga kayo mga DDS. Dahil ang talagang pinaglalaban nila ay kanilang pera, kanilang bangko, kanilang bulsa, account, sarili, dynasty, pamilya, yan lang ang kanilang pinaglalaban. At hindi yan nagbigay ng sa Pilipinas. Bagkus ang Pilipinas ay binibigay na sa China paunti-unti. Okay, ang tagal naman matapos ng video na ito mga kababayan. I-skip na lang siguro natin itong nagsasalita dito. Walang kakwenta-kwentang mga salita. May pumalakpak pa May papanalo natin ito sa kabila ng mga banta, pananakot, pagmamalabis, at bangis. Aba, hindi naman nahiya pananakot daw, banta at bangis. Yan nga yung nagbabanta, napapatayin niya ang mga Marcos Diba? Sila yung mabangis. Sila yung nagbabanta. Ngayon sasabihin nila nagbabanta ang Marcos. Hindi nagbabanta, hindi nga nagsalita si PBBM Si PBBM ang pinagmumura nila noon pa, 2 taon na pinagmumura nila. Walang imik si PBBM hindi man lang nagalit, di ba? Grabe, tapos ngayon sasabihin niya may banta. Siya nga yung nagbanta ng assassination Kung sino man ang gumawa ng binabasa nitong babaeng ito, mga kababayan, sana tamaan ng kidlat ang gumawa niyan. Kasi maling-mali ang binabasa niya, mali. Sino bang mabangis? Sino bang nang api? Di ba? Hindi sila. Mabangis Yung ama niya, the Punisher, siya, Reyna ng Impyerno, sabi niya. Hukayin niya si Ferdinand Marcos, itapon ng mga kalansay sa WPS at pupugutan niya ng ulo si PBBM. Yun ang sabi niya Tapos ipa-assassinate pa niya ang 3, si Romualdez, PBBM at Lisa. Yan yung mga sinabi niya noon. Tapos ngayon sasabihin niya na inaapi sila. Baligtad talaga. Alright, so meron tayong video dito, mga kababayan. Ito ay reaksyon ng 4 alas. 4 alas. Reaksyon sa mga nangyayari sa Senado noong binasura nila ang impeachment case at tinapon doon pabalik sa Kongreso ang impeachment complaint. Ito, balikan natin si Senator Kilay, atin pakinggan Hindi ko gusto si VP Sara, pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone.
Oh, ano masasabi mo dyan, Sek? Sabi nga pala niya, hindi siya bias, hindi fear siya. daw, without fear or bias. Walang fear. Yeah. Oh, bias. Dapat din niya pinayagan yung motion ni Bato to dismiss. Dapat hindi niya pinayagan yung majority floor leader, Francis Tolentino, dun sa de facto dismissal. Okay, so ito nga pala si Llamas, isa sa political analyst, commentator na tutol talaga sa nangyayari nung pag-remand ng impeachment case. Maling-mali talaga kahit si Tito Sen si Tito Soto na dating Senate President, kahit si Franklin Drilon, Senate President din yon, ay sinabing mali talaga ang ginawa ni Escudero kasi binigyan niya ng motion Hindi niya pinatigil yung nagmo-motion sila Bato. Bias na kaagad, di ba kasi judge na sila sa time na yun, nakasuot na sila ng robe as a judge. Kaya dapat merong impartiality. I make that partiality. Dapat partial lang, di ba? Ang nangyari ay si Bato ay nagiging attorney ni BP Sara Hindi ganun. Kasi dapat partial lang si Bato. Dapat walang ganun na motion. Kaya maling-mali. Kaya ito atin pakinggan ang mga paliwanag dito nila Ronald Llamas, better known as 4 Alas. 4 kasi ito sila na nagkukomentaryo. Motion ni Bato to dismiss. Dapat hindi niya pinayagan yung majority floor leader, Francis Tolentino, dun sa de facto dismissal. Dapat hindi niya pinayagan yung remand sa House. Dahil alam naman niya yung dahilan kung bakit ni-remand. Yun din yung dahilan na final ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para i-dismiss yung impeachment sa kanya. Hindi naman sila abogado ni Sara Bakit inulit nila? Bakit niya pinayagan yun? Wala naman yun sa rules ng Senado at definitely wala siya sa Supreme Court, sa konstitusyon. So, doon kitang-kita na yung kanyang bias Dapat pinigilan niya yun, no? Dapat pinigilan niya yun. Ano yung sinasabi niya na wala siyang bias? Ako may tanong ako, mga Alas. Lahat ba tayo nakapunta na sa Senate floor? Oo. Ilang beses na siya. Alam mo, pag nakaupo ka, kung nasa ng Senate President Chis Escudero, kitang-kita mo lahat ng pangyayari Correct. yun nangyari na usap-usapan ni Senator Joel, ni Senator Amy, na sinasabi, out and out, sinasabing, pag nagsalita si Senator Risa, mag-point of order ka, wag mong papasalitain, Tawag etc. sa kanya, coach Hindi sasabi mo, Alan, kitang-kita yun. It's impossible that you would not see that. Buti na lang, hindi ganun kadaling patahimikin si Senator Risa. Correct. I have the floor. I have the floor, di ba? Sino kaya nag-mentor kay Senator Risa? Sigaw ng sigaw, di ba? Wala nang ganyan. Okay, yung sandali lang mga kababayan. Ito yung eksena doon na magsalita na sana si Risa Hontiveros at biglang nagsalita din si Amy Marcos at binara. At pinayagan ni Escudero na magsalita si Amy Marcos. Kaya nasapawan yun Natigil yun and then meron namang pumasok. Si Cayetano yata yung pumasok na naman at nagsasabi na ng remand the impeachment case, ibasura, ibalik, dismiss. Kaya ang pagkakamali ni Chis Escudero, hindi siya patas. 3 sa mga DDS na senador ay kanyang binigyan ng pagkakataon na magsalita. Pang-4 si Bungo nagsalita pa si Bungo. Pero dito sa minority, which is 5 lamang sila, ay hindi niya pinayagang magsalita. At kaagad, nagbutuhan kaagad sila. So alam na ni Chis Escudero na mayroong 17 pala, pang 18 siya na tataas ang kamay pabor kay BP Sara. Pabor na mabasura ang impeachment. Kaya minamadali nila para hindi na makapag-motion. Yung motion pala, bawal yan kapag ang motion ay pwede lang yan kapag legislative body acting as legislative body or acting as a Senate ang Senado. Pero dahil sa nag-convene na sila as impeachment court, trial court na,
So, hindi na pwedeng mag-motion kasi ang motion ay makikita na pumapanig ka. Katulad kay Bato, ang motion niya na mali ang impeachment at dapat ito'y basura. Yun ang motion ni Bato. Sinigundahan ni Bongo and then Cayetano. Nandun ba yung Francis Tolentino? Di ba? As floor manager yata si Francis Tolentino pero hindi niya ginawa ang pagiging floor manager. Nagkagulo-gulo na nga tatayo-tayo yung iba. Tapos walang manager sa floor. Grabe naman. Kasi majority nga, overwhelming 18 versus 5 senators. 18 kay BP, 5 lamang para sa taong bayan. Kaya very unfair ang paglilitis na yun. Ngayon, hugas kamay ng Senado kasi tapos ng 19th Congress sa Pitsa 30, ay wala na. Nagpaalam na nga sila kaya tapos na. Tapos na ang 19th Congress, ang kanilang mga trabaho ay ipapasa nila yan sa 28th Congress. Kaya itong impeachment, 28th Congress naman ang mag-handle at sana majority ng 28th Congress ay hindi DDS. Pero nandyan pa sila si Bato at saka si Bongo. Ewan lang natin kung sinong mga kasama nila doon. Pero sigurado ako sa Congress, sa lower Senate ay majority pa rin ay anti-Duterte. Ewan ko lang sa Senado kasi itong Senado talaga ay maraming mga kakusa. Si kakusa si Digong sa mga senador. Kaya nga, grabe itong ginawa ni Chis Escudero. Hindi man lang pinagsalita yung minority, diretso na butuhan. Kaya nautakan, sabi ni Coco Pimentel, nautakan nyo kami. Okay, so ito, tapusin natin ang video courtesy sa atin ngayon. Ito yung video clip courtesy ng DZMM Teleradio. Alam mo, if I'm being very honest, again, Senator Risa, Coming from a PR man, integrity. Coming from a PR guy. Alam mo, dapat ginawa ni Senator Risa doon, honestly. If I were in her shoes, which of course I'm not, those are huge shoes to fill. Ang gagawin ko doon habang nagsasalita ako, I would have maybe quoted a news article. I would have probably said, no, because ayon sa balita, ayon sa mga nababasa ko sa dyaryo, ang impeachment charge and I would have rattled it off. At least nabasa yung charges already and it's on the Senate record. Parang ginawa ni Senator Villar dati nung nag-prayer siya. Tapos sa gitna ng prayer, dinire-diretso na binasa na niya agad yung impeachment charges. I would have done that if I was Senator Risa. At gusto ko lang banggitin din nung nagpaalam na si Senator Grace po kay Risa, sabi niya, kinocongratulate niya. Sabi niya, bilib na bilib ako sa iyo. In-expose mo yung darkest corners of government. Yun yung exact words darkest corners of government. Well, you know, they say the best disinfectant is the sun. Di ba? When you shine a light on dark corners, yan ang nakaka-disinfect. So, I don't know if Senator Chis is, I don't know, the public at ang history ang magiging judge dyan. Meron akong Viber message dito, galing kay Edgy Go here. Gandang hapon, 4 alas. Buhay na naman ang araw namin para sumaya. Babahagi ko lang sa inyo, nanggaling to kay Edgy Gohira, na ang ibig sabihin ng forthwith para kay matalinong abogadong Chis ay forweight. So mukhang may ganong sentiment ang publiko, no? That you know, is he really doing his job to the best of his abilities? And gaya ng nasabi ni Sec, yung naaayon sa konstitusyon. Yan ang Bible Yan ang it stops there. The buck stops there. That's the commandment. For the Constitution. Buti na lang kahit papano nasimulan. Buti na lang kahit papano na ipasa Nagsuot sila sa ng robe. 20th Congress. Buti na lang. Bagamat, sabi nga ni Senator Bato, anong pag-uusapan natin dito? Na-remand na natin. Correct. Diba? Kaya, yes, nasimulan. Yes, na ipasa. Pero sinet din ni Senate President Chis Escudero nung sinabi niya na pwede itong i-reject ng 20th Congress. Ibig sabihin, sinet na yung template para i-reject. Dahil hindi pwedeng i-reject May parinig hindi pwedeng i-reject Continuing body ang trial court sa Senado. Hindi lang sa Senado. Actually, it's common siya. sense Kaya hindi na pwedeng sabihin na pwedeng i-reject. Pwede lang niya sabihin, pinapasa namin sa 20th Congress. Ayan, correct nga. Kaya maling-mali talaga diyan si abogadong Kalbo.
nag-aabogado si ito yung mahirap eh. Sabi ng isang attorney Bueno, na mahirap mag-abogado ang hindi abogado. Katulad ni Bato. 'Di ba? Kasi i-reject daw eh. Wala nga eh. Continuing body, patuloy yan eh. Hanggang sa 28th Congress ay tatawid ang impeachment case. Kaya VP Sara sabi kanina ay handang-handa na daw sila. Handang-handa na ba para tatakbo? Hay nako, ano kayang sasabihin niyan, di ba? Kapag nailabas ni Trillanes ang mga ebidensya ng kanilang bank accounts na bilyones, ano kaya ang reaction niya doon kapag authenticated by the manager of the bank? Paano kung magsalita ang manager ng bangko na sa kanila talaga yun? Di ba? Kaya nagiging komplikado para sa taga-bangko kasi nanganganib ang buhay ng mga taga-bangko dyan eh. Isang tawag lang yan ng mga ni Digong, diba? Ay manginginig na sa takot yung mga manager. Iba ka alis pa ng bansa. Kaya abangan na lang natin ang susunod na mga kabanata nitong impeachment case. Tuloy naman daw ang impeachment, mga kababayan. Pero ito'y mapapasa na nga sa 28th Congress. At wish lang natin na ang Senado sa 28th Congress ay equal ang numbers. Di ba, hindi katulad ngayon na 18 pala ang DDS na Senado at 5 lamang ang hindi. Kaya iyon ang mahirap. Grabe no. Dinidelay pa ni Escudero. Hindi alam ang kahulugan ng fourth with, naging four weight. Sabi dito, 4 weight na lang daw eh. Ihugas kamay na sila Escudero kahit na hindi manalo si Escudero as Senate President sa susunod na Kongreso, sa susunod na Congress, ay okay lang kay Escudero yan dahil nalampasan niya ang burden, ang bigat ng paglilitis kay Sara. Kasi kung sila ang naglilitis dyan, magilty sila kay Digong kasi meron silang mga usapan dyan na ipaglalaban nila si Digong hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya ang ginawa nila ay gawin na lang na parang ipapasa na lang, parang maglilitis nito. Ayun, yung 28th Congress na papasok. Alright, ako'y magpaalam na mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ano ang masasabi nyo sa mga kuro-kuro ng ating mga kaibigan dito? 4 alas, kudos sa 4 alas para sa inyong mga magandang komento sa mga nangyayari. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated at malaking tulong para sa aming mga content creator. Ingat ang lahat at God bless the Philippines.